Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo, isang mahalagang tanong ang narinig natin, paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi ni Jesus doon sa lalaki, "Sundin mo at gawin mo ang mga inuutos." At ginagawa naman niya. Hindi siya nangangalunya, hindi nagnanakaw, hindi naninirang puri, at lahat ng utos ng Diyos ay kanyang tinutupad. Sabi niya, mula pa pagkabata. Pero yung isang nakakalungkot ay sabi, isa pa ang kulang, ipamahagi mo ang iyong yaman, ipagbili mo, at ipamahagi sa mga mahihirap. At doon nahirapan yung lalaki. Hindi naman sinabing hindi niya nagawa, pero sa umpisa siguro, nahirapan siya dahil nga siya ay napakayaman. Tingnan niyo nga yung katabi ninyo kung mayaman. Siyempre, hirap-hirapan yan, no? Ngayon naman, kasabay po ng pagdiriwang ngayong linggo, ang linggo ng misyon at linggo ng kultura. Pag sinabing misyon, kapag ang isang pari, isang laiko, isang tao ay pinamisyon, ibig sabihin, may gagawin siya na paglilingkod. Walang sinabing, wala pa ako narinig na, magmisyon ka doon, tapos magrina-rinahan ka, maghari-harian ka. Magmisyon ka doon, sitting pretty ka lang. Wala namang ganon. Lahat ng isinusugo sa isang misyon ay para magtrabaho. Yung kikilos, either magsisimula ka ng bagong community, tutulong ka sa mga tao doon para sa matutong pangkabuhayan, o kaya lilinisin mo yung isang lugar. Yun ang isang misyon. At lalong-lalo na ang isang gawain kapag pinag-uusapan natin ay misyon sa simbahan, ito ay ang ipahayag mo
ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Ipakilala mo si Kristo. Yun ang misyon. At ang misyon naman natin ay nagmumula sa isang pamilya. Kaya nga yung kultura natin bilang Pilipino, diyan nag-uugat lahat kung paano tayo kikilos sa labas, kung paano tayo mag-a-attitude, magbe-behave sa labas, sa loob yan ng tahanan, yung kultura natin. Paano ba ang kultura natin? Saan ba nagsimula yung may katulong tayo sa bahay? Hindi yan Pilipino eh. Sa medyo mga alta syudad yan eh. Mga Kastila, mga Amerikano, mga kung sino man na sumakop sa atin, na sila ay sanay na sanay doon sa may tinatawag na mga slaves o mga alipin. Tapos, yung mga Pilipino, na-adapt natin, nagkaroon tayo ng katulong. Pero sa kasaysayan natin, talagang ang pamilya ang nagtutulong-tulong. Yun yung kultura natin, na kailangan natin muling balikan. Ang pagtutulungan ng pamilya para mas maging maayos, komportable ang pagsasama sa loob ng tahanan. Yung pamilya, yung kultura natin na sama-samang nagdarasal, sama-samang nagsisimba, sama-samang kumakain. Diba? Yan ay bahagi ng ating kultura. Okay na po tayo doon? Huwag niyo pong kalimutan. Ngayong linggo, tinuturuan muli ni Jesus itong mga alagad. Kasi nagtatalo-talo, o pwedeng nagkainisan. Kasi ang sabi nito, yung 10 alagad, nalaman nila, kasi sabi, nagalit sila sa magkapatid. 12 sila. Yung 10, nagalit sa 2, si Santiago at si Juan. Bakit? Nalaman nila na lumapit ito kay Jesus at tinihiling na, yun na Lord, kami sa kanan at kaliwa. Kami yung dapat dikit sa'yo. Kami yung close mo eh. Kahit saan basahin ng mga kwento, lagi kaming present, di ba? Kaya, pag naghahari ka na, pag nandun ka na sa kaharian mo, ako ang kanan, siya yung kaliwa, O nagalit yung 10. Bakit? Naungusan naunahan. Bakit sila? Anong karapatan nila? Bakit hindi kami? Kaya sabi ni Jesus, sigurado ba talaga kayo sa inihingi ninyo? Handa ba talaga kayo? Kala nyo ba madali? May dadanasing paghihirap at nakita natin sa kwento kung anong klaseng paghihirap ang dadanasin ni Jesus. Nadadanasin nila dahil nagpahayag sila, gusto namin sumunod sa iyo. Kaya nga, medyo naging OA lang, hindi lang sunod. Gusto namin may pwesto kami sa kaharian, doon sa langit. Pero sabi nga dito, wala kay Jesus ang desisyon sino ang nasa kanan, nasa kaliwa. May pinaglaanan. Pero wala sa 12. Mayroong pinaglaanan ng Diyos para dyan. Hindi ko lang, baka si Maria, baka si Jose. Hindi ko lang. Pwedeng si Santiago o si Juan Bautista o pwedeng si Moises. Hindi natin alam. Pero ang sinasabi, huwag niyong hangarin yun. Unawain niyo ng mabuti kung ano ang kahulugan ng tunay na paglilingkod. Kasi kung gusto ninyong maging pinuno, dapat matuto kayong maging lingkod. Kung gusto mong maging dakila, sa mata ng Diyos, ang dakila ay yung naglilingkod. Hindi ito yung basihan na meron kang nakasabit na mga certificate, ng mga pictures, ng mga honors, graduate, cum laude, PhD, at kung ano-ano pa. Hindi sinasabing wag nating pangarapin yon. Pero kung yun ang gagamitin mo at magmamalaki ka na, ay, ako, nakatapos ako dito, pero hindi mo nagagawa ang maglingkod, baliwala yan. Kung sino ang ibig maging dakila, dapat maging lingkod.
yung nagsisilbi. Babalik ko ulit sa kultura natin at misyon. Yung paglilingkod. Saan natin natutunan ng paglilingkod? Sa loob ng bahay. Paano tayo naglilingkod? Nagsasaing tayo. Nagluluto tayo. Naguhugas tayo ng pinggan. Tayo yan. O ikaw sa tanghalian, ikaw sa hapunan. O ikaw magluluto, ikaw magpapaligo sa kapatid mo, ikaw maglilinis ng bahay. Tulong-tulong tayo. Di ba ganon? At yung mga lumaki sa ganon, yung mga nakaranas ng, yun talaga yung nakakapaglingkod. Sa simbahan man o sa lipunan, sa pamahalaan. Yung iba po sa inyo, no? Nakakapanood ng mga video, no? Ang isang pare, kapag hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis ng bahay, hindi marunong mahihirapang mabuhay yan. Kahit saang assignment mo dali, magrereklamo yan. Pero saan ko natutunan yon? Sa bahay. Walang katulong. Kasi kung iaasa ninyo lahat sa katulong, mag-hire kayo kasi kaya nyo magbayad, tingnan nyo rin kung ano nangyayari sa inyong mga anak, sa mga bata na lumalaki. Magprito lang ng itlog, hindi marunong. Tuyo na nga lang, natutuyo pa. Para bang pag nawala ka, wala na, patay na sila kasi hindi nga marunong rice cooker na nga lang, hindi pa marunong. Susukatin mo na nga lang, di ba ganun? Sino may mga nagluto, nagsaing dati, di ba yung sinusukat yun para sakto, di ba? Yung sa kamay dito. Oh. Eh ngayon, ay walang rice cooker, paano tayo kakain? Di ba? Tayo yung maglalampaso, magpo-floor wax. Kaya nga kahit sa mga public school, tinuturuan natin. Kala natin kawawa sila. Hindi. Training ang tawag doon. Hindi pagpapahirap yon. Training. Di ba sabi ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ipinahintulot, no, sabi po dito, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Kasi paghahanda yan. Si Kristo, yung paghihirap na akala natin kasi lumaki sa isang mahirap na magulang, karpentero si Jose, may bahay lang si Maria, walang sinasabi sa lipunan, pero natuto si Jesus, magkarpentero, mabuhay. Kaya nung magmisyon na siya, ay walang problema. Kahit sa sahig siya matulog, no problem. Kahit nga walang matuluyan, no problem, kayang-kaya yan. Hindi nagpa-depress dahil lang doon. Eh, medyo ingat-ingat din kayo sa ayoko silang mahirapan. Yung kalukuhan. Kung hindi sila nakaranas ng paghihirap, yung tamang paghihirap, ha? Sila ang magpapahirap sa iyo. At yung mga pinuno natin na hindi nakaranas ng tamang hirap, yan ang nagpapahirap sa bayan. She may not like it. Naku. Ganyan ang nangyayari sa atin. Nag-aaway-away ang mga taong gustong maglingkod. Maglilingkod ka lang, makikipag-away ka pa. Maglilingkod ka lang, gusto mo lang maglingkod. Magsisiraan pa kayo. Anong motivation? Bakit ganun? Gusto maglingkod, ngayon lang lalabas. Bawat sulok, mayroon ng mga medical at chuchuchu. Nakukuha niyo pa. Simbahan man o pamahalaan. Maganda na matutunan natin itong aral na ito. Nabanggit ko na rin ito minsan, no? Hayaan yung maglakad ang mga bata. Ang lapit-lapit ng eskwelahan, Pedro Guevara, Marcela, i-e-bike nyo pa, padagdag kayo sa traffic, nang gigigil ako sa inyo. Maglalakarin mo lang, exercise pa, maganda sa kalusugan. Kaya, ayoko po mahirapan to.
O tuloy, lumaki, ang hina sa direksyon. Kasi pag upo, maya-maya, dito na tayo. Hindi man lang napag-aralan lahat ng kalye. Di ba? Yung akala mo dati kawawa ka kasi naglalakad ka papunta sa eskwelahan. Ngayon ma-appreciate mo, di ba? Pag may nagtatanong sa iyo, saan po ito? Doon yan. Kasi natuto ka. So hindi yun basta pinahirapan ka lang. Kasi marami nagiging spoiled. Huwag niyong sanayin na pag humingi, bigay agad. Ang mga bata naman ito, huwag kayong hingi ng hingi lang basta-basta. Paghirapan ninyo, pagtrabahuhan ninyo. Kung mahihingiin kayo, magpakyut muna kayo, linis kayo ng bahay, maghugas kayo ng plato. Paghirapan ninyo. Para mas na-appreciate din ninyo, ito yung pinagpaguran ko. Ito yung pinaghirapan ko. Mas pahalagahan ninyo yun. Tingnan nyo yung katabi ninyo kung spoiled. Spoiled ba? Mahihirapan tayo dyan. Turuan sila, no? Yung training, proper training. Mahihirapan kasi walang success na nakuha sa madaling paraan. Maliban na lang talaga, ginamit mo ang pera. Sino ang gustong maging dakila? Mataas nga ang kamay ng gustong maging dakila. Siyempre, ayaw na. Pero gustong-gusto niyan. Dapat maging lingkod. Hinay-hinay lang. No? Sa mga gustong umangat, paalala ulit, no? Baka ito ng huling pagkakataon na marinig ninyo. Ang gustong maging angat, ingat-ingat lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang angat. Ulit, huwag kang angat. Spell angat. Tamo, hindi marunong spelling. Pero gustong maglingkod, hindi marunong sa spelling, hindi pambihira. Ulit, spell angat. Di ba ganun pa nag-i-spell? I-spell mo and then word. Okay, spell. Pag binaliktad, sabihin niyo ulit huwag kang angat. Ito, real talk lang po, no? Sa tingin ko lang, mga nagmumukhang tanga, yung mga gustong tumakbo dahil lahat ginagawa nila. Parang ang binababa ng yung kanilang dignidad, makuha lang yung kumpiyansa ng tao. May magsasayaw, may magpapa-concern, may kakanta, diba? May magpapapares, diba may pares to? Siya po yun, hindi siya yun. Siya po yung may pares. Diba? So hinay-hinay lang po ha. Yung mga bata, turuan natin paano maglingkod. Sa mga simpleng bagay sa loob ng tahanan, may i-apply nila yan pagdating ng araw. Sa kung ano mang propesyon, sila tinatawag ng Diyos. Amen?